Mapagpalang gabi po sa ating lahat at muli po tayo sa ating pong ginagawang daily devotion. At dito na po tayo ngayon sa Leviticus chapter 7 at ang aking pong isi-share dito ay mula po verse 1 hanggang 5 at sinasabi nga po dito mga tuntunin tungkol sa handog na pambayad sa kasalanan. Ito ang tuntunin tungkol sa handog na pambayad sa kasalanan. Ito'y ganap na sagrado. Ang handog na pambayad sa kasalanan ay papatayin sa lugar na pinagpatayan ng mga handog na susunugin. Ang dugo nito ay ibubuhos sa paligid ng altar. Ang lahat ng taba nito ay ibubukod at iahandog. Taba ng buntot, tabang bumabalot sa laman ng loob, ang dalawang bato at ang taba nito, ang taba ng balakang at taba ng bumabalot sa atay. Lahat ng ito ay dadalhin sa altar ng pari bilang handog ng pambayad kasalanan kay Yahweh. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. Amen po. Dito po sa talata na aking binasa, makikita po natin yung mga tuntunin po tungkol sa handog na pambayad sa kasalanan. At ito po ay ganap. Sinasabi po dito ay ito po ay sagrado. Ang handog na pambayad kasalanan ay papatayin sa lugar na pinagpapatayan ng mga handog na susunugin. Ang mga ito po ay ang lahat ng taba nito ay ibubukod. At ang dugo po nito ay ibubuhos sa paligid ng altar. Ang mga taba po na sinasabi po dito, yung taba ng buntot, tabang bumabalot sa laman, sa lamang loob, at ang dalawang bato, at ang taba nito, at ang taba sa balakang, at taba po na bumabalot sa atay. Ito po ay sagrado, kaya yun po ang inutos ng ating Panginoon kay Moises para gawin po na kalugod-lugod na po sa ating Panginoon na para po sa handog ng pambayad kasalanan. At dito nga po natin makikita na sinasabi po nga dito na pinarating po ng ating Panginoon kay Moises na ganun po ang gagawin para po sagrado na pambayad sa mga nagawang kasalanan. So, purihin po ang Panginoon at muli po magandang gabi po sa ating lahat. At higit po sa pagbibigay po sa atin ng Panginoon ng kalakasan sa araw-araw po ng takbo ng buhay natin. Bagamat po tayo pagod, ay pero patuloy po tayong nagpapatuloy sa ating ginagawang itong sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Purihin po ang ating Diyos. Salamat po and God bless po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong isi-share ngayon ay sa Leviticus chapter 7 verse 6 hanggang 10. Ang matitira ay maaaring kainin ng mga anak na lalaki na kabilang sa angkan ng pari. Ngunit ito'y kakainin sa isang sagradong lugar sapagkat ang pagkain ito'y napakabanal. Iisa ang tuntunin sa handog na pambayad sa kasalanan at sa handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang kukuha ng handog na ito ay ang paring gumaganap sa paghahandog. Ang balat ng handog na susunugin na ibibigay rin sa paring gumanap sa paghandog. Gayon din ang mga handog na pagkaing butil na niluto sa pugon, sa ihawan o pinirito sa kawali. Ngunit ang natirang handog na harina, maging ito'y may halong langis o wala, ay paghahati-hatian ng mga paring mula sa angkan ni Aaron. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Leviticus chapter 7, verse 11 to 15. Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog pangkapayapaan. Kung ito'y hinahandog bilang pasasalamat, ang handog ay sasamahan ng tinapay na walang pampaalsa. Ito'y maaaring makakapal
na tinapay na yari sa harinang minasa sa langis o maninipis na tinapay na pinahira na nalangis o tinapay na yari rin sa harinang minasa sa langis. Ang mga ito ay isasama sa tinapay na may pampaalsa at sa handog pangkapayapaan bilang papasalamat. Sa bawat uri ng tinapay ay nagbubukod ng isang hinahandog kay Yahweh, at ito'y kukunin ng paring nagbuhos ng dugo ng handog pangkapayapaan. Ang laman ng handog pangkapayapaan bilang papasalamat ay kakainin lahat sa araw ng paghahandog, walang dapat itira para kinabukasan. Amen. Ngunit kung ang aahain ng kanyang alay ay sa pagtupad ng isang panata o kusang handog, ay kaniyang makakain sa araw ng kaniyang ihandog ang kaniyang hain, at sa kinaumagahan man ay kanyang makakain ang labis. Natapwat ang lumabi sa laman ng hain hanggang sa ikatlong araw ay susunodin sa apoy. At kung kanin sa ikatlong araw ang anumang bahagi ng laman ng hain, kaniyang mga handog tungkol sa kapayapaan ay hindi tatanggapin at hindi man maipapatungkol doon sa naghandog na yaon. Aarayin kasusuklaman, at ang taong kumain niyon ay magtatagday ng kaniyang kasamaan. At ang lamang masabi sa anumang bagay na karumal-dumal ay hindi kakainin. Yaoy susunodin sa apoy, at tungkol sa laman at di nahawa lahat ng taong malinis ay makikikain iyon. Ngunit ang taong kumain ng laman ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na ukol sa Panginoon, mataglay na ang kanyang karamihan, ay iniwalay ang taong ayon sa kanyang bayan. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Leviticus chapter 7 verses 21 to 25. Ito po ang nakasaad. Ang sinumang nakahipo ng mga bagay na itinuturing na marumi, katulad ng dumi o sakit ng taong nakakahawa, hayop na itinuturing na marumi o anumang bagay na kasuklam-suklam, at pagkatapos ay kumain ng karne na inihandog sa Panginoon, ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Nag-utos ang Panginoon kay Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel, huwag kayong kakain ng taba ng baka, tupa o kambing. Ang taba ng hayop na namatay o pinatay ng ibang hayop ay maaari ninyong gamitin sa anumang nais ninyo, pero huwag ninyong kakainin. Ang sinumang kakain ng taba ng hayop na maaaring ihandog sa Panginoon ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi ito ay sa Leviticus chapter 7 verses 26 to 30 na sinasabi, "You are not to eat any blood, either of bird or animal, in any of your dwellings." 27. "Any person who eats any blood, even that person shall be cut off from his people." 28. Then the Lord spoke to Moses, saying, 29. "Speak to the sons of Israel, saying, He who offers the sacrifice of his peace offerings to the Lord shall bring his offering to the Lord from the sacrifice of his peace offerings." 30. "His own hands are to bring offerings by fire to the Lord. He shall bring the fat with the breast, that the breast may be presented as a wave offering before the Lord." Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone. Magandang gabi po. Ang akin pong babasahin ngayon ay Leviticus chapter 7 verses 31 to 34. "Then the priest will burn the fat on the altar, but the breast will belong to Aaron and his descendants. Give the right thigh of your peace offering to the priest as gift. The right thigh must always be given to the priest who offers the blood and the fat of the peace offering. For I have reserved the breast of the special offering and the right thigh of the sacred offering to the priest. It is the permanent right of Aaron and his descendants to share the peace offering brought by the people of Israel." Amen.
Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat at babasahin po namin ay sa chapter 7 ng Leviticus verses 35 to 38. Dito po no, patuloy. Sabi mga tuntunin tungkol sa handog na pambayad sa kasalanan. Dito sa Leviticus patuloy mula sa Exodo, yung mga paghahanda nila para paano sila malinis sa mga kasalanan. Binigyan ng instruction ng Diyos si Moises kung paano nila isasagawa yung mga ritual o pag-aalay para sa pagpupuri sa ating Panginoon, at ganoon din kung ano ang gagawin para mapatawad yung mga kasalanan ng mga Israelita doon sa Exodo. At dahil nauna doon na nalinis sila Moises at sumunod si Aaron na itinuro ng ating Panginoon doon sa last verse na sa 14 ng Exodo, na pinatungan ng kamay sa pamagitan ng Diyos si Aaron upang maialay bilang pari, no, priesthood. At ganoon din yung mga anak ni Aaron. At doon nga, ito patuloy lang din to dito sa Leviticus, yung instruction ng ating Panginoon. Una sila naging nabigyan ng nalinis na sila Aaron. At ito naman patungkol din doon, patuloy lang sa paraan na ibinibigay ng ating Panginoon kung paano naman inihahanda yung mga iba pa na para sa kabanalan ng ating Panginoon. Yung instruction dito, paano dito muli yung continuation po ng pagbibigay ng alintuntunin o pamamaraan paano malilinis sa mga kasalanan yung mga iba pang mga tao na kasama nila o yung mga Israelites sa pamamagitan para mapatawad sa mga kasalanan at para manumbalik muli sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy lamang po dito sa sa yung pamamaraan ng pagbibigay ng instruction ng ating Panginoon kung paano muli mapapanumbalik tayo dito yung mga Israelita sa ating Panginoon, dahil kung gaano kadakila at glorious ang ating Panginoon. Tuloy-tuloy lamang po ito yun. No, basahin ko na po sa verses 35 to 38. Sabi dito, ito nga ang bahagi ng handog kay Yahweh na nakalaan kay Aaron at sa kanyang mga anak mula nang sila'y gawing mga pari para kay Yahweh. Nang araw na iyon, inutos ni Yahweh na ito'y ibigay sa kanila. Ang tungtuning ito ay dapat tuparin ng bayang Israel habang panahon. Yun nga po, no, patuloy nga po yung tuntunin na ibinibigay instruction ng ating Panginoon kay Moises hanggang kay Aaron at sa mga mga kamag-anakan nila o mga tao, no, yung mga Israelita. Ito ang mga tuntunin tungkol sa mga handog na susunugin. Handog na pagkaing butil, handog para sa kapatawaran ng kasalanan, handog na pambayad sa kasalanan, handog na pagtatalaga, at handog na pangkapayapaan. Yan po, binabanggit muli dito kung paano nga yung pag-aalay, paghahandog upang malugod ang ating Panginoon sa kanila at mabigyan ng kapatawaran, no, malinis sila sa kanilang mga kasalanan. Yan po yung sa 38, inutos ito ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai. Noong sila'y nasa ilang ng araw na ang mga Israelita ay utusan ni Yahweh na maghandog sa kanya. Ito, no, patungkol po ito sa paghahandog upang muli manambalik, ma-restore sila, manumbalik, repentance doon sa ating Panginoon, at upang malugod, susundin nila yung mga alintuntunin na ibinibilin sa kanila, yung patungkol sa paghahandog. Marami pong salamat at purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hey, Pastor, Holy, thank you, Jesus Christ, Amen. Amen. 하나님 감사합니다. Pastor, Amen po. Bye. Bye.